Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Security. Ang videong ito ay kuha sa trabaho ni Neshia sa Oak Court Mall sa Memphis, kung saan siya ay nagtatrabaho ng panggabi bilang isang security staff. Buong gabi naman daw maayos ang shift niya pero may kakaiba siyang nararamdaman sa isang bahagi ng mall. Ang sabi niya may nararamdaman siyang presence sa kwarto dito. Mag-aalas 7 na ng umaga, ilang minuto na lang ay matatapos na ang shift niya. Kaya nag-final rounds muna siya. Habang ginagawa niya to, eto na nga ang nangyari. Bigla na lang nagbukas ang pinto sa may bahagi ng hallway ng mall pero wala ka namang makikitang nagbukas nito. Nasaksihan nga ni Neshia ang lahat dahil ito ay nangyari sa mismong harapan lang niya. Nagtataka siya kung paanong bigla na lang bumukas ito ng mag-isa dahil buong gabi naman itong nakasara. Nanatili nga itong bukas ng ilang minuto at ang sabi ni Neshia, may nakikita siya sa loob ng madilim na kwarto na hinihikayat siyang pumasok doon. Sa uling pagkakataon ay muli niyang nilapitan at sinilip ang kwarto, ngunit kasabay ng pagsilip niya ay ang pagsara din ng pinto. Matapos nga nang nangyari ay naparadyo na lang siya sa mga kasamahan niya. Ano sa tingin niyo ang nangyari? Ito ba ang pabaon ng multo sa mall kay Neshia bago siya umuwi ng araw na yon? O may paliwanag ang lahat? Ikaw na ang humusga. Spirit Orb. 4 na taon na ang nakalipas nang may makunang kakaiba si Colleen sa bahay nila at 4 na taon na din siyang nagtataka kung ano ito. Isang beses habang chinecheck niya ang kanyang telepono ay muli niyang nakita ang video na nakuna niya sa CCTV at ito nga ay pinost niya sa isang social sharing website. Sa video, makikita mong isang maliit na orb ang nabuo sa itaas ng kitchen island. Napaka-graceful ng galaw nito at para nga lang itong apoy ng kandila. Tuwing mag-iiba ito ng posisyon ay makikita mo rin na nag-iiwan ito ng trail ng ilaw o buntot nito. Ang lalo pang nagpaintriga sa mga nakapanood nito ay ang pagkakaroon ng reflection nito sa island. Marami din ang mga naglabasan para i-debunk ang video. Ngunit marami ang hindi sumang-ayon nang sabihin nila na ito ay sapot lang ng gagamba. As you can see in the video, para nga itong may sariling isip. Pero what do you think mga ka-goosebumps? Is it a spirit orb or is it something else? Humanoid shadows. Kakatapos lang ng trabaho ni Leonardo sa isang junkyard nang maisipan niyang mag-live para ipakita ang kasalukuyang nagaganap nung gabi na yun. Ang sabi niya, meron siyang nakikita sa pagitan ng trailer at ng kotse pero hindi niya alam kung ano yun. Noong una akala niya ay mga magnanakaw to pero kalaunan ay nagbago ang opinyon niya dito. Panoorin ang kanyang video. Porque luego dicen, ya me asustó el gato, luego dicen que es mentiras, pero miren, estoy acá afuera del yunque y miren lo que se mira. No sé si cansan a mirar ustedes, pero mira. Me arrimo. Mira, mira. Mire. Se mira, es eso. Mira, se mete. Y no son rateros porque ya corrí para atrás, me metí con la troca y cada vez que me arrimo, se mira,
Mira. ¡Ay! ¡Ay! Y hace un ruido bien feo, la verdad. Y no son rateros, o sea, pues... no son los rateros. ¡Ay! ¡Qué feo se siente! Mire, atrás de la troca, mira. No, hombre. Mira, mire. ¡Ay! Con su madre. Me siento... Mire, allá está. Mira, se cambia de figura y luego... Mira. ¡Ay, güey! No tengo ni el valor de trancar la puerta. Ay, qué feo se siente eso. Tignang mabuti, may mga aninong labas-masok sa pagitan ng kotse at ng trailer. Malinaw mo nga itong makikita, ngunit kapansin-pansin na wala itong distinct na features. Ito ay kulay itim lang na parang alang anino. Ang nakakapagtaka, ang kilos nito ay parang sa tao pero wala itong katawan. Ito nga daw ay ang shadow people, mga human-shaped silhouette na nabubuhay na parang tao. Bukod doon, nagpo-produce din ito ng kakaibang ingay. Ano sa tingin niyo ang nakita ni Leonardo ng gabi na yon? Maaari nga kayang magnanakaw lang ito o totoong shadow people na pinaglalaroan siya? In the mausoleum. Isang araw nagpunta si Liz sa pantheon ng isang simbahan sa Mexico. Habang andun nga siya ay kumuha siya ng mga litrato. Ngunit nang makauwi siya ay meron nga siyang napansin na kakaiba sa isa sa mga to. Hola, este video lo grabé para mostrarles algo que encontré en una foto que tomé en el panteón de la iglesia de Jesucito, que está a un costado del Parque de la Juventud aquí en Tlaxcala. Esta es la primera foto que tomé, que fue la que subí a mi Instagram. En la segunda no hay nada diferente o raro, pero en la tercera sí alcanzo a percibir el rostro de un hombre justo detrás del gatito cuando él voltea. No me quedé con la duda y fui al lugar. Tal vez había tomado la foto de algún retrato, pero no hay nada, lo cual me dio un poquito de miedo. Quiero saber su opinión. ¿Creen que sí capté un fantasma o solamente estoy viendo visiones? Sa loob ng mausoleo, makikita mo ang isang mukha sa bandang likod ng pusa. Makikita mo ang mukha nito, ang buhok at maiitim na mga mata nito. Matapos noon ay binalikan niya ang simbahan para tignan kung ito ay larawan lang na nasa loob ng mausoleo. Pero nang tignan niya ang loob nito, wala kang makikitang kahit anong litrato. Hindi nga nawala ang pagdududa ng iba dahil maaari nga daw na reflection lang ito sa salamin ng mausoleo. Kaya muli niyang binalikan ang lugar. Para los que comentaron que tal vez podía ser el reflejo de la calle, no lo es. Regresé y vean, o sea, ahí muevo mi manita, sí se ve mi silueta, sí se alcanza a ver ligeramente, pero no se ve mi rostro, o sea, por más que haga zoom, no se alcanza a ver detalles de mi rostro como se ven los detalles de la cara del señor en la foto. Así que no es esta parte alejada. También me di cuenta que falta la Virgen debajo de la cruz. No me había dado cuenta de eso. Makikita mo ang pagkakaiba ng unang larawang nakuna niya kung saan may nakasilip na mukha sa kanya at ang kuha ng reflection niya sa salamin. Ang kuha ng mukha ay malinaw at distinguishable ang parte ng mukha nito. Ngunit sa larawan kung saan ipinakita niya ang reflection niya sa salamin ng mausoleo, makikita mong malabo ang mukha niya. Kung ganon, ano ang nahagip ni Liz sa camera niya nung araw na yon? Yun ba ang kaluluwang nananahan sa lugar na yon? O maaari nga kayang ito ay isang reflection lamang? Ikaw na ang magpasya. Neighbor. Ito ay videong kuha ng kapitbahay ni Monse. Isang gabi ay nakarinig sila ng ingay na nanggagaling sa isa sa mga cabin na malapit sa kanila. Ang sabi ni Monse ay may 5 cabin doon, ngunit 2 lang ang okupado dito. Ito nga yung cabin ni Monse at ang kapitbahay niya, kaya nagtataka na nga lang ang kapitbahay niya nang marinig niya ang ingay. Agaran siyang lumabas at nag-video.
ito ang nangyari. Oye, ya te vimos. ¿Eres un cuidador o algo? Hola. Nang tawagin ang kapitbahay ni Monse ang may gawa ng ingay, makikita mo ang paglabas ng isang anino sa gawing kaliwa at eto nga ay naglakad pa kanan. Makikita mo na wala namang taong naglalakad doon para magkaroon ng anino na katulad noon. Matapos nga itong makita ng kapitbahay niya ay napatahimik na lang siya. Ano kaya ang anino na to? Maaari mo din ba itong ikumpara sa shadow people o iba ang pinagmulan nito? Kung wala namang tao, bakit may anino? Pulled under. Ang videong mapapanood ninyo ay kuha mula sa CCTV sa Indonesia. Ang mga bata sa video ay mga anak niya na nanonood lang ng TV. Ang mas nakakatandang kapatid na lalaki ay nasa kama, naglalaro sa cellphone habang ang mas maliit na anak niyang babae ay nakadapa sa sahig habang nanonood. Dito mangyayari ang isang bagay na hindi nila inaasahan na talagang nagbigay ng kilabot sa ina ng bata. Panoorin. Astagfirullahaladzim. Ayah, demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Demi Allah, jangan bekerja. Demi Allah. Demi Allah, kayak ada yang nyeret Jena. Bener-bener, astagfirullahaladzim. Enggak diambil aja. Nenek di depan. Dia mau ke dalam. Demi Allah, kayak ada yang nyeret, sumpah demi Allah. Bukan dia pergi. Abang Asli. Siapa ini? Kita enggak. Habang nanonood ang bata, parang may kung anong puwersa ang bigla na lang humatak sa mga paa nito at hinila siya sa ilalim ng kama. Makikita mo na nilabanan pa nga ng bata ang paghatak sa kanya at napaiyak na nga lang ito. Sinubukan pang gumapang ng bata palabas sa kama pero mas malakas ang puwersang humahatak sa kanya. Napahagulgol na lang ang bata dahil sa takot nito hanggang sa tuluyan na nga itong mapailalim sa kama. Ang nakakapagtaka pa, nang dumating ang lola ng bata, sinubukan itong hilahin ang apo niya palabas sa kama, ngunit kahit siya ay hindi niya ito magawa. Ibig sabihin, kung ano man ang may kagagawa nito ay may sapat na lakas para labanan ang paghatak ng lola ng bata. Kinakailangan pang ang buhatin ang kama ng kanyang ina para tuluyang makuha ang bata. Makikita mo na halos nakadikit na nga sa pader ang bata bago ito buhatin ng kanyang lola. Ano sa tingin mo ang nangyari? Ito ba ay gawa ng masamang elemento na nakatuwaan ang pobreng bata? Sa nangyaring ito, siguradong magkakaroon ng phobia ang bata. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang? Katulad ng lagi kong sinasabi, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.